Bitag ng panloloko, tumitindi ang pagkidnap sa mga Tsino para sa mga operasyon ng panloloko. Ang tila may kintab na mundo ng entertainment ay madalas na nagtatago ng madilim na katotohanan, gaya ng nakikita natin sa nakakapanlulumong karanasan ng aktor na si Wang Xing at modelo na si Yang Zeki. Parehong niloko ang dalawang lalaki patungo sa Thailand sa pamamagitan ng mga maling pangako, at natagpuan nila ang kanilang mga sarili na biktima ng isang nakakatakot na sindikato ng human trafficking na nag-ooperate sa Myanmar, kung saan sila napilitang lumahok sa mga online scam. Si Wang Xing, isang umuusbong na aktor, ay naglakbay patungo sa Bangkok noong January 2025 matapos tanggapin ang alok na gumanap sa isang pelikula. Ngunit ang alok ay isang maingat na panloloko. Ang taong nagpakilalang empleyado ng isang malaking kumpanya ng entertainment sa Thailand ay, sa katotohanan, isang recruiter para sa isang sindikato ng human trafficking. Nawala si Wang noong January 5, na nagdulot ng isang mabilis na paghahanap ng kanyang kasintahan na nag-alerto sa mga awtoridad at nagpakilos sa social media ng China gamit ang hashtag na #FinWangXing. Pagkatapos ng ilang araw ng nakakapanghina na kawalan ng katiyakan, nailigtas si Wang mula sa isang scam center sa Myanmar noong January 7. Pisikal at emosyonal na nasugatan siya, nagtiis ng sapilitang paggawa at isang nakakatakot na pagsubok. Ang nagkasala, na naghatid sa kanya sa hangganan ng Thailand at Myanmar, ay nag-ahit ng kanyang ulo at pinilit siyang sumailalim sa pagsasanay para sa mga phone scam. Ang kwento ni Wang ay sumasalamin sa pagdurusa ni Yang Zeki, isang Chinese model, na naglakbay patungo sa Thailand noong December 2024 sa ilalim ng magkaparehong mga pangyayari. Niloloko siya ng pangakong isang papel sa pelikula, ngunit dali-daling dinala sa isang liblib na lokasyon malapit sa hangganan ng Thailand-Myanmar. Ang pagdurusa ni Yang ay nahayag sa isang serye ng nakakatakot na mga mensahe at isang desperadong video call sa kanyang ina, kung saan ipinakita niya ang kanyang takot at ang pisikal na pang-aabuso na kanyang tinitiis. Sa kasamaang palad, hindi tulad ni Wang, nawawala pa rin si Yang, isang malinaw na paalala ng mapanganib na katotohanan na kinakaharap ng mga Chinese nationals na nahuli sa mga sindikato ng trafficking na ito. Ang pagsasamantala sa mga Chinese nationals sa mga scam center sa buong Timog Silangang Asya ay hindi isang bagong pangyayari, tulad ng nakikita natin sa isang katulad na kaso sa Pilipinas. Isang Chinese national ang dinukot sa Pasay City noong July 2024 at dinala sa isang Philippine offshore gaming operator, POGO, hub sa Porac, Pampanga, kung saan siya pinaghirapan at pinilit na lumahok sa mga aktibidad ng panloloko. Ito ay nagpapakita ng brutal na kalikasan ng mga operasyon na ito at ang transnational na kalikasan ng krimen. Ang mga pangyayari na kinasasangkutan ni Wang at Yang ay nagpapahiwatig ng isang nakababahalang trend ng pagsasamantala at karahasan na ipinapatupad laban sa mga mahina, kadalasang niloloko ng pangakong tagumpay at pagkakataon. Sinasamantala ng mga nagkakasala ang mga butas sa mga sistema ng imigrasyon, gumagamit ng mga pekeng dokumento at mga maling pangako upang akitin ang mga walang kamalay-malay na biktima. Kapag naloko na sa mga liblib na lokasyong ito, nahaharap sila sa matinding pisikal at psikolohikal na pang-aabuso, pinipilit na magsagawa ng mga ilegal na aktibidad sa ilalim ng patuloy na pagbabantay at banta ng karahasan. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng malawakang pag-aalala sa China, na nagudyok sa gobyerno na magpataas ng mga pagsisikap upang labanan ang human trafficking at cybercrime. Ang Embahada ng China sa Thailand at Myanmar ay aktibong nakikipagtulungan sa mga lokal na awtoridad upang siyasatin ang mga insidenteng ito at magbigay ng suporta sa mga biktima. Ang sitwasyon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas mataas na kamalayan at pakikipagtulungan sa mga bansa. Dapat na magtulungan ang mga pamahalaan upang buwagin ang mga kriminal na network na ito, protektahan ang mga mahina, at dalhin ang mga nagkasala sa hustisya. Ang publiko ay dapat naturuan tungkol sa mga panganib na nauugnay sa mga mapanlinlang na alok ng trabaho at hinihikayat na iulat ang mga kaina-hinalang aktibidad sa mga awtoridad. Ang mga kwento ni Wang Xing at Yang Zeki ay nagsisilbing nakakapanlulumong paalala ng mga panganib na nagkukubli sa anino ng globalisasyon at ang kagyat na pangangailangan upang protektahan ang mga tao mula sa pagiging biktima ng mga mandaragit na sindikato na ito.